Pool na sa pool. Ito talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Malapit na po, nakakatakot. Martial law. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan. Dahil Yan. So, ngayon, parang, hindi lang ngayon eh. Actually, mga ilang buwan nang nakakalipas na talagang parang dumadaan na tayo sa martial law. Hindi man declared, pero ganun na ang ginagawa nila. Kaya masakit ito eh. Kontrolado na nila yung sundalo. Kita mo sila Browner? Diyan sa kontrolado na rin nila ang pulis. Kaya nga nilagay diyan si kaya lang tinanggal din naman, no? But anyway, tahimik, di ba? Tapos, pagkalabang ka, kakasuhan ka, sisilipin ka. Ganyan exactly ginawa kay Libiste. Even sa amin eh. 3 pa lang kami banatero, si Banat Bay, ako, si Boss Dada. Kakasuhan kami ni Boying Rimulya dahil nagsasalita kami. Ganyan ang gusto nila. Tahimik kayo. Pag hindi kayo susunod sa amin, kaso kayo. Magbubulgar kayo ng pagnanakaw namin. Kaso kayo. dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Yan. Ito nangyari ito. Even kay Bong Revilla eh. Ako, malaking halimbawa nitong sinasabi ni Libiste yung ginawa kay Bong Revilla. At hindi lang kay Bong Revilla, isusunod pa yung mga ibang senador. Yung mga talagang nagnanakaw, hindi ginigipit, ni hindi nga maituro, ni hindi mo nga mabanggit sa Blue Ribbon investigation. Pero yung sa tingin nilang kritiko ng gobyerno, yan ang pinagigigipit. Tingnan yung ginagawa kay Senator Bong Revilla, inaaraw-araw. Pinag-initan din si Chis Escudero dahil nga binakbakan niya si Tambaluslos di ba? Tapos yung sila, wala. Eto nakakatakot dito. Hindi malayo yung sinasabi nitong si Libiste mangyari. Hindi lang para tayong dumadaan na sa martial law. Talagang pag hindi po epektibo pa etong mga panggigipit nila at pag matuloy ang impeachment at talagang maituro sila, malapit po. Tagaan nyo sa bato. Pag hindi naunahan ito si Bongbong Marcos, magma-martial law to. Tingnan ninyo. Malapit na po ito. Kasi nandun na tayo sa dulo eh. Malapit, konti na lang. At ramdam nila yan. Kaya nga nagkakasakit na si Bongbong Marcos dahil sa stress. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Alam mo, pansin ko yan yung mga trolls nila. Try nyo. Lalo kung medyo malaki yung inyong followings or kahit hindi kayo vloggers pero may followers kayo, try nyo banatan si Tambaluslos. Papasukin kayo ng mga trolls. Nakalak ang profile. Ay nako. Kabisado ko na ito. Even before the election, alam ko na kung dumating sila bulto. Kaya hindi naman ako nagre-reply sa kanila. Kasi doon sila kumikita pag nag-reply, papakita pa nila doon sa nila. Pero wag tayo matatakot. Tuloy lang. Hindi lang po trolls. Wag na tayong magpakalayo-layo. Alam kong alam nyo yung sinasabi ni Libiste. Media. Mainstream media, hawak nila. Tingnan mo yung dinala sa bundok nitong kulot na congressman, hindi man lang binanatan ng binanatan. Yung kay Bong Revilla, inaaraw-araw. Pero hindi nyo ba napapansin? Hindi man lahat ng mainstream media, karamihan, hindi nila magalaw si Tambaluslos. Hindi nyo papansin yan? Alam ko napapansin nyo yan. Yan yung sinutumbok ni Libiste. Ito pa. Lagay nyo dyan kung sino yung mainstream media na yan na takot kay Tambaluslos. Ito pa, may sinasabi sila, hindi ko alam, hindi ko naman pinapanood. May mga vloggers daw na DDS. Binabanatan si Bongbong pero si Tambaluslos hindi mabanatan. Ako hindi ko alam kung sino yun, hindi naman ako Pero binubulong sa akin. Sabi nila, bakit hindi? Galit na galit sila kay Marcos, hindi nila magalaw si Tambaluslos. Yung pere. Grabe, no? Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Tama, ginigipit ang negosyo. Diba si Libiste ginigipit? Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Yon, mismo. Ito ang pinakadulo niyan. Ito pinakadulo niyan. Ako as I see it, dalawa lang yan. Pag tahimik ka ngayon, kasabwat ka or may ninakaw ka rin. Kaya tahimik ka.
Kasi imposibleng nasa politika ka at hindi mo alam yung nuknukan ng nakawan dyan. Lalo na kung ikaw ay nasa national level, senador, congressman, kasi kita mo yan eh. So parte ka rin, magnanakaw ka din or takot ka, duwag ka. Yun lang yan, kung tahimik ka ngayon. Napaka-imposible na hindi mo alam. Kaya yung iba nananahimik na rin. Alam niyo kung bakit ano sabi? Mabaho rin ng utot eh. Ibig sabihin parehas din nila. Kung merong buwaya, sila mini buwaya. Hindi man ganun kalaki ang ninakaw, pero nadaanan din ng nakaw. So hindi sila makasigaw dahil ibubuelta sa kanila. Ganyan ang ginagawa ng gobyerno. Iingay ka? Sasabihin mo yung nakaw namin? Hahabulin namin negosyo mo. Hahabulin namin pati pamilya nyo. Hahabulin namin yung mga korupsyon nyo. Karamihan sa gobyerno may nakaw din talaga. Hindi man lahat ha. Yung iba hindi man garapal, pero nalagyan. Yung iba naman, sadyang duwag lang. Dito lang, basta kami tahimik. And then, pagpatapos na, pagpapanalo na, di ba? May simbahang ganyan, may sundalong ganyan, may politikong ganyan. Pag sure na, doon na lang kami magsasalita. Yung, yung parang for media purposes na lang. O, yung, alam na nila, panalo na, kuha na talaga. Doon lang, kala mo tapang-tapangan. Di, ngayon kayo lumabas. Pansin yung daming tahimik ngayon. Kakainisin, no? Bahagang buntot. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ito ha, samahan po natin si Libiste. Ang ganda po nung sinabi niya. Umaasa siya na yung lumalaban sa katiwalian, umaasa siya na poprotektahan ng taong bayan. Protektahan po natin. Tulungan natin sa social media. Ilabas natin yung baho ng kalaban na ginagawa dito sa mga nagsisiwalat ng baho nila. Protektahan natin. Ito lang sa akin, Congressman Libist. Medyo sawang-sawa na kasi kami sa mga politiko hanggang simula lang. Sana hindi ka ganun. Kasi marami na kaming dinaan ng ganyan. Meron din isa bata katulad mo ang tapang. Ngayon duwag na. Di ba? Nung binalikan na siya, wala na. Okay? Yan po ang sinabi ko kay Kong Libiste. Bilib ako sa'yo. Pwede ka nga maging presidente sa susunod. Pero sana, hindi ka pang simula lang. Sinabi ko yun sa kanya, derechahan. Meron ka bang plano for national position? Sana legit yung pakikipaglaban mo. And at the same time, hindi ka hihinto sa gitna. Baka pagdating sa gitna, dahil binubugbog ka na, bigla kang mag-sorry. Huwag naman. Okay? Wala po masama sa mag-sorry. Hindi ko po sinasabing hindi maganda yun. Ang problema, kung bigla mong babaligtarin yung mga sinabi mo or bigla kang tatahimik dahil natakot ka na. Pero alam ng taong bayan yan. Kung ikaw ay patuloy, tinan mo, si Marcoleta, hanggang ngayon lumalaban. Tuloy-tuloy. Pinagtatanggol ng taong bayan. Di ba? Si Amy rin, nung una, binabanatan ko yan. Maraming bumabanat yan. Pero nakita natin ngayon, tuloy-tuloy. Basta tuloy-tuloy. Pero yung pag nasampahan ng kaso, tinan mo, Bilyar. Biglang tumahimik. Lumipat pa sa majority. Kaya nga nakuha nila Tito Soto at ni Pinky Lacson yung posisyon. Dahil may mga bumaligtad. Dalawa po dyan, Bilyar. Hindi natin masisi, meron nakaambang binanatan yung prime water yung nila yung kanilang negosyo So sana hindi ka ganun. Ngayon binabakbakan yung iyong negosyo, baka next week tahimik ka na. Pero kung tuloy-tuloy ka, tulungan po natin si Kong Libiste. Basta tuloy-tuloy.